Jackie TV, sabay tayo sa laban, karamay sa kalungkutan, kwento mo akin. Dear Papa Jackie, nasa huli lagi ang pagsisisi at huli na nang ma-realize ko na minamahal niya talaga ako ng sobra. Hindi ko man lang pinalagahan ang pagmamahal niya sa akin. Tawagin niyo lang po akong Ayat, 25 years old at isang OFW na kauuwi lang dito sa Pinas. Sisimulan ko ang kwento naming dalawa ni Yasmin noong nasa college days pa kami. Sobrang talino ni Yasmin. Pareho kaming kumuha ng IT course. Madali lang kasi siyang makagets ng leksyon, kaya nagpapatulong ako sa kanya. Lagi kaming magkasama kung free time kasi nagpapaturo ako at nagpapa-assist sa mga bagay na hindi ko magets tungkol sa leksyon namin. Hindi ako magawang tanggihan ni Yasmin. Isang tawag ko lang, nariyan na agad siya. Kaya di malabo na mahulog ang loob ko sa kanya. Hindi naman siya mahirap mahalin dahil bukod sa maganda na, matalino pa. At siya lang ang taong nariyan palagi na tumutulong sa akin. Sa wakas, sa tulong ni Yasmin na girlfriend ko na, nakapagtapos kami ng college pareho at plano namin maghanap muna ng stable job bago ilagay sa next level yung relasyon namin. Busy na rin si Yasmin sa trabaho niya at busy na rin ako sa buhay ko. But di nawawala ang communication namin at linggo-linggo kaming nagkikita. Hanggang sa dumating sa puntong na-excite ako nang inalok ako ng kaibigan ko na why not, itry kong mag-abroad. Ilang linggo akong focus sa pag-process ng papers ko na wala na sa isip ko si Yasmin. O nawalan din ako ng focus. Hindi din ako nag-inform na busy ako kasi ang gusto kong magtrabaho abroad. Hindi din ako nag-inform na busy ako kasi dala ng excitement. Hinayaan ko na lang siyang mag-chat, mag-text o tawag ng tawag sa akin. Di ko na lang pinapansin hanggang sa nakalipad na talaga ako patungo sa ibang bansa. Magdadalawang linggo na ako sa Europe nang sinubukan kong basahin ang mga mensahe niya. Nagalit si Yasmin at puro na lang mga tanong ang nababasa ko kung bakit di daw ako nagpaparamdam at ano daw ang problema ko. Hindi ko na lang nireplyan at tinawagan ko na lang siya. Sa kasamaang palad, hindi ko na siya matawagan kahit sa ang platform. Kaya nagtaka ako, hindi ako nag-message, hindi ko na magawang i-message siya dahil nakablock na ako sa kanya. Habang nakaiga ako sa kwarto, doon ko naisip at na-realize ang hirap at sakripisyo ni Yasmin noong nag-aaral pa kami. Di ko man lang magawang rumespeto sa kanya. Bigla ko na lang na-miss siya. Sumasagi siya sa isipan ko. Isip ang mga nakaraan namin hanggang sa di ko mapigilan na pumapatak na pala ang luha ko sa aking mga mata. Ilang beses kong sinubukan makikonnect sa kaibigan niya pero ignore, di nagre-reply. Kahit sino sinubukan ko, wala talagang makapagbibigay ng info tungkol sa kanya. Sabi ko, life must go on. Pero may kurot pa rin sa puso ko dahil miss na miss ko na siya. Tuwing gabi bago ako matulog, ramdam ko at hinahanap siya ng puso ko. Sinisisi kong sarili ko bakit ganon ang pakikitungo ko sa kanya. 2 years ang kontrata ko dito sa Europe at 2 years akong binabaon ng konsensya ko kung bakit yun ang nagawa ko sa taong pinalagahan ako ng sobra. Alam mo, walang gabi na di ko siya naiisip. Walang gabi na di siya pumapasok sa isipan ko. Ang tinig niya, ang ngiti niya, ang pag-aaruga niya at higit sa lahat kung paano niya ako pinalagahan ng sobra. Ang bilis ng panahon. Patapos na ang 2 years contract ko. Excited na ako makauwi ng Pilipinas at excited na akong kausapin siya ulit. Makipagbalikan ng maayos at pakasalan siya. Sa tagal ng panahon nang di kami magkasama, narito pa rin ang pagmamahal na mas lalong pinatatag ng panahon. Pero
Hindi na pala ito mangyayari. Kararating ko lang ng bahay nang ibinalita sa akin ng kapatid ko na kung pwede puntahan ko daw si Jasmine. Yun ang salubong niya sa akin. Hindi nila pala sinabi sa akin. Ayaw nila na mag-worry ako. Hindi din sinabi ng kapatid ko kung bakit o kung ano ang nangyari kay Jasmine. Pagdating ko sa bahay nila, pinagbuksan ako ng gate ng mama niya na may halong galit na titig at pagkaawa. Still, pinoproseso ko pa rin ang mga bagay-bagay na tumatakbo sa isipan ko kung anong nangyari kay Jasmine. Hanggang sa makita ko siya sa isang sulit sa isang kwarto. Nakaupo at di nagsasalita at ikinakandena. Nabaliw si Jasmine. Habang nakaupo siya, nakita ko hawak niya pa rin ang picture ko. Inaamin ko, nagkamali ako. Pakiramdam ko parang binagsakan ako ng lahat ng pagsisisi. Niyakap ko siya, umiyak ako ng sobra, pero hindi niya na ako kilala. Minahal niya pala ako ng sobra. Jasmine, alam ko kasalanan ko, alam ko ang pagkukulang ko. Sa susunod na habang buhay, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi mo naman naiintindihan ang sinasabi ko. Alam ko balang araw, hindi man dito, pagtatagpuin muli ang puso natin dalawa. Jasmine, ano man ang pagkukulang ko, pagpasensyahan mo ako, buong buhay kong pinagsisisi.